Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa mga nakaraang taon, karamihan sa expats at mga foreigners ay mas pinipiling manirahan sa BGC o Bonifacio Global City. Halos lahat sa kanila ay nagsabi na kung gusto mong makakita ng iba't ibang lahi o yung tinatawag na diversity ay para sa iyo ang BGC. Bukod sa nagtataas ang mga gusali at kalinisan, ang pinakagusto ng mga dayuhan sa lugar na yan ay ang proximity o kung gaano ito kalapit sa iba't ibang mga establishmento tulad ng ospital, international school, shopping malls at iba pa. Hindi lamang estudyante o mga negosyante ang pinipili ang BGC ngunit kahit di ng mga normal na foreigner na tulad ni James Riach. Ito ay naiulat na mula sa bansang Canada. Katulad ng iba mga dayuhan bukod sa mababang cost of living, para kay James, ang Pilipinas ang perpektong bansa upang makapagsimula siyang muli. Para sa kanya, ang katahimikan na maaari niyang maranasan sa Pilipinas ay ibang-iba sa kaguluhan at karahasan na naranasan niya sa Canada. Kung babasahin mo ang article na ito na mula sa bansang kanyang pinanggalingan, ay maiintindihan mo kung bakit mas pinili niyang iwan ang Canada at magsimulang muli sa Pilipinas. Base sa report noong August 14, 2011, si James ay naging biktima pala ng attempted murder. Sa CCTV footage na nakikita mo sa screen ay gusto kong mag-focus ka sa itim na Ford Explorer na ito. Ang sasakyan ay dumiretso patungo sa Delta Grand Hotel. Sa anggulo naman na ito ay mahahagip sa CCTV ang puting Porsche. Sa kuhang ito ay makikita muli ang Ford at sa loob niyan ay merong 3 tao na armado. Nang makatabi na ang sasakyan, ang lalaki sa likuran ng Ford ay walang habas na pinaulanan ng bala ang mga sakay ng Porsche. Dahil sa tindi ng censorship, hindi ko maipakita ang buong footage at kailangan kong i-blur ang ibang anggulo. Sa bilis ng pangyayari, ang ilang mga tao sa puting sasakyan ay kaagad namatay. Ang kaibigan ni James na si Jonathan Bacon ay dead on the spot sa dami ng tama ng baril. Ang kasamahan nitong si Larry Amero ay bagamat mukhang patay na sa loob ng kotse ay himalang nakaligtas. Pero kinailangan nitong operahan dahil sa tindi ng tama sa kanyang pisngi at kanang dibdib. Ang babaeng kaibigan naman ito na si Leah Haddon Watts ay nakaligtas din pero ito ay paralisado sapagkat siya ay binaril sa likod mismo ng kanyang leeg na naging dahilan kung bakit naapektuhan ang kanyang spinal cord. Nagawa lamang mahuli ng mga otoridad ang mga salarin dahil si James ay nagawang makatakas pagkatapos nitong makalabas ng kotse, kaya nagawa niyang maituro kung sino ang mga sospek. Ang mga tao sa likod ng pamamaril ay napatunayang guilty. Si James at kanyang mga kaibigan ay masaya sapagkat ang mga ito ay pinarusahang makulong nang hindi bababa ng 1 dekada. Ayon sa pamilya ni James, ang trauma na naranasan nito ang nagtulak dito na iwan ang Canada at lumipat sa Pilipinas para makapagsimulang muli. Ito ay dumating ng bansa noong July 2015 at nang siya ay makarating sa Maynila, ay nakahanap ito ng penthouse sa Gramercy Residences na matatagpuan sa Makati. At katulad ng iba mga foreigners, kung ang 35 taong gulang na Canadian ay tapos na sa kanyang trabaho, ay makikita mo ang single na si James sa club kasama ang iba't ibang mga Filipina na nakikilala nito. Kung hindi ito nagpa-party ay makikita mo naman ito sa magagandang tourist destination sa bansa. Suma total ay gustong-gusto ni James ang Pilipinas. Bukod sa madali siyang nakakalibot sa iba't ibang lugar, para sa kanya ang kalidad ng pamumuhay sa Pilipinas ay mas maayos kumpara sa Canada, lalo na at malaki-laki din ang palitan ng Canadian dollars, kaya marami siyang nagagawa sa kanyang pera. Ngunit ang bagong buhay na inaasahan niya ay mauudlot na naman sapagkat masasangkot na naman siya sa isang gulo at iskandalo. Base sa report na lumabas noong 2014, si James ay inaresto ng NBI noong buwan ng Enero. Ito ay sinampahan ng patong-patong na mga kaso dahil ito ay di umano'y isang drug lord. Ang balitang yan ay mabilis na nakarating sa Canada at sa news article na ito ay mababasa mo kung gaano na lamang ang pag-aalala ni Chris Seymour na isa sa mga kaibigan ni James.
Kaagad siyang nanawagan sa gobyerno ng Canada na tulungan ito sapagkat takot siya na abusuhin ng mga otoridad sa Pilipinas ang karapatang pantao ng kanyang kaibigan. Isa din sa pinag-aalala niya ay maaaring ang mga sinasabing ebidensya laban dito ay inimbento o itinanim lamang ng mga pulis. Ngunit kahit ano pang pagtatangka niyang i-absuelto si James sa mga kaso, ay iba naman ang paniniwala ni Makati Regional Trial Court Branch 63 Acting Presiding Judge Selma Palacio Alaras. Sa trial na nangyari ay lumalabas pala na merong malakas na kaso ang prosecutor laban dito. Sa korte ay binunyag ng prosecutor ang marahas na nakaraan ni James. Sinabi nito na ang nasasakdal ay miyembro pala ng marahas na gang na tinatawag na Independent Soldiers na nagdudulot ng kaguluhan sa British Columbia. Ang nasabing gang ay parte ng Wolfpack Alliance na samahan ng pinakabayolenteng mga gang sa buong Canada. Isinuwalat ng prosecutor na ang pagtatangka sa buhay nito noong 2011 ay ganti lamang ng mga salarin sapagkat si James ay kasama sa mga taong pumatay sa isa sa kanilang miyembro. Ang grupo ni James ay maituturing na organized crime na walang takot na pumatay pero ang mga ito ay drug syndicate din. Bukod sa nakabinbin na kaso sa kanya tungkol sa pagpatay, si James ay ilang beses na rin palang naaresto dahil sa pagdadala nito ng baril na walang lisensya. Kaya para takbuhan ang mga taong gustong pumatay sa kanya at para na rin maging isang certified drug lord, si James ay nagtungo sa Pilipinas. Ang kawalan ng mahigpit na pagbabantay sa port of entry, tiwaling mga tao na tatanggap ng pera o lagay, at kahirapan ang ilan lamang sa problema ng Pilipinas, kaya ang mga drug smugglers ay madaling maipasok ang droga sa bansa. Ang mga kahinaan na yan ay nakita ni James kaya para sa kanya ay perpekto ito bilang isang malaking drug den. Ngunit ang kanyang pangarap na maging big-time drug lord ay hindi natupad sapagkat natuklasan ng isang NBI agent na siya ay pumasok sa bansa. Sa loob ng 7 buwan, ang bawat galaw niya ay tiniktikan ng ilang mga ahente. At nang makasigurado ang mga ito na nagpapakalat nga ito ng ipinagbabawal na droga, ay makikita mo sa footage na ito na ang NBI kasama ang ibang grupo ay pinasok ang unit ni James. Doon ay nasamsam ng mga otoridad ang cocaine, ecstasy at shabu. Ang natutulog na dayuhan ay kaagad pinusasan. Sa parehong unit ay naaresto din ng mga otoridad ang hinihinalang kasabwat nito na Canadian-Iranian na si Ali Shirizatsi. Kasabay ng pag-raid ng mga otoridad sa BGC ay ang pag-raid din ng NBI sa Lux Residence sa Taguig. Ang dalawang lalaking ito na kinilalang sina Barry Padilla at Tristan Olazo ay mga Filipino-Canadian. Katulad ni James, ang dalawang yan ay kilalang-kilala din ng mga otoridad sa Canada sapagkat ang mga ito ay minsan na palang nakulong sa kasong manslaughter. Ayon sa NBI, ang 4 ay magkakasabwat sa pagpapakalat ng iligal na droga. Nakumpiska sa loob ng unit ang kilo-kilong shabu, cocaine at napakaraming ecstasy tablet na kung pagsasama-samahin ay hindi bababa sa halagang 100 milyong piso. Sa report ay napatunayan rin na ang maliit na kondo ay isang high-tech lab kung saan makikita ang iba't ibang drug paraphernalia tulad ng face mask, drying station, heater, sealers, weighing scales, flasks at iba pa mga gamit para makagawa ng droga. Pero bukod sa pagpapakalat ng mga ito ng droga, sina Espadilla at Olazo ay nasamsaman din ng replicating machine na ginagamit nila para nakawin at kopyahin ang credit cards ng ibang mga tao. Ang NBI ay nagpatotoo na ang supplier ng mga ito ay ang Mexican Drug Cartel. Ayon kay Romel Vallejo na pinuno ng Anti-Organized and Transnational Crime Division ng NBI, ang mga raw materials na gagamitin para makagawa ng droga o kahit droga na mismo ay naipupuslit dahil ang mga ito ay binabalot gamit ang selyadong kitchen tray. Bukod sa mga Filipino, ang 4 ay binebentahan rin ang mayayaman nilang parokyano mula sa bansang Greece, Australia at USA. Ngunit kahit milyong-milyon ang halaga ng nasamsam nilang droga, ang operasyon ng 4 ay maliit kumpara sa kakompetensya ng mga itong Chinese Drug Triad at West African Syndicate na ayon sa NBI ay matagal nang nag-ooperate sa Pilipinas. Pero kahit maliit ang kanilang operasyon, sinabi ng NBI na binababaan ng 4 ang kanilang presyo para makuha ang atensyon ng mga kliyente ng Chinese at mga Africans.
Sinabi ng mga investigador na kung 3 milyon ang halaga ng 1 kilong shabu, ay binebenta lamang ito ni na James sa halagang ₱250,000. Bukod sa 4 ay inaresto din ang live-in partner ni Espadilla na kinilalang si Tara Haden Watts. Pero ayon sa ulat na ito ay pinakawalan din ang Canadian pagkatapos nitong ipakita na siya ay merong iniinom na gamot na Valium na karaniwang nirereseta sa mga taong may problema sa mental health. Ginagawa nilang playground to, no? Bakit? Kasi wala tayong mahigpit na batas. Napapanahon na talagang ibalik na ang hatol ng kamatayan, ano? Lalo na sa mga drug offenses. Pagkatapos sampahan ng kaso ang 4, ang nooy Justice Secretary na sa Dilima ay binilaan naman ng Bureau of Immigration na maging alerto sa pagpasok ng Mexican hired assassins na gustong magpatahimik kina James. Para sa kanya ay ang nangyaring pag-aresto sa mga ito ay maaaring maging daan para mahuli nila ang mga malalaking isda na nagpapatakbo ng International Narcotics Operation. Nang kumalat ang balita tungkol sa pag-aresto sa 4, ang nooy mayor ng Taguig na si Lani Cayetano ay hinikayat ang may-ari at kahit managers ng mga kondo na maging mapanuri at kung maaari ay higpitan ang screening process sa mga tatanggapin nilang mga tenants. Hiniling niya rin sa mga tao na huwag mag-atubiling kontakin ang mga otoridad kung may napapansin at nakikita silang mga taong gumagawa ng ilegal. Pero kung ang NBI ay masaya sa kanilang performance dahil nabawasan na ang mga taong nagpapakalat ng droga sa bansa, ay madidismaya naman ang publiko sapagkat noong September 2015, makikita mo sa report na ito na ang judge na humawak ng kaso ay ipinag-utos na i-release sa kulungan si Espadilla. Ang rason nito ay ang lagi kong nakikitang problema sa isinasampang mga kaso sa bansa, ang kapabayaan o kakulangan ng mga otoridad. Ang pagiging incompetent nila ang naging rason kung bakit ibinasura ng judge ang kaso dahil sa technicality. Sa korte ay napatunayan ng abogado na Espadilla na bagamat meron ngang search warrant na ipinakita ang NBI, ang nakitang problema naman ay nagsinungaling pala mga ito. Kaya ang walang kamalay-malay na judge ay inaprobahan ang search warrant. Dahil sa kasinungalingan nilang ginawa, ang mga ebidensya na kanilang nakalap laban kay Espadilla ay idineklarang null and void. Sa madaling salita, hindi nila yun magagamit laban sa Filipino-Canadian. Kaya kung nais nilang masampahan ito ng kaso ay kakailanganin ng mga otoridad na maghanap ng ibang paraan upang makakalap ng mga ebidensya laban dito. Alinsunod sa utos ng judge, si Espadilla ay nakalabas ng kulungan noong September 1, 2015. Bagamat nagawang mag-file ng motion for reconsideration ng mga pulis, ang kaso ay binasura pa rin sapagkat wala silang bagong ebidensya na naipakita. Ang parehong anggulo ay ginamit ng abogado ni James, ngunit napatunayan na walang pagkakamali sa search warrant laban sa kanila. Ngunit dahil sa ilang pagkakamali o technicalities, napilitan ng prosecutor na ibaba ang kaso. Ang pagbaba ng kaso ang naging dahilan din kung bakit ang mga ito ay nakalabas pansamantala pagkatapos makapagpiyansa. Naiulat din na habang naghihintay ng trial, si James ay ikinasal pa sa isang Filipina. Ngunit ang panandalian niyang kalayaan ay hindi nagtagal dahil balik korte sina Ali noong 2018. Sa interview ay laging sinasabi ng kanilang defense attorney na positibo siya na ibabasura din ng judge ang kaso. Pero ang pag-asang yan ay nawasa. Sa 11 pahinang desisyon ni Judge Selma Alaras ay napatunayan na ang prosecutor at mga otoridad ay nagawang mapatunayan na nagkasala nga ang dalawa. Bukod sa habang buhay na pagkakakulong, ay pinagbabayad din ng mga ito na mahigit ₱250,000 para naman sa danyos. Nang maibaba ang parusa, ang kampo ni James ay mabilis na nag-file ng appeal. Ayon sa mga ito ay itinanim lamang ng mga otoridad ang mga ebidensya laban sa kanila at itinanggi ng mga ito na sila ay mga drug lords. Pero ayon naman sa desisyon ng Court of Appeals, ang mga ito ay guilty at sang-ayon sila sa desisyon ng lower court. As of this recording, sina James ay nabubulok sa loob ng kulungan at hindi na sila makakalabas pa sapagkat ang parusa sa kanilang mga kaso ay habang buhay na pagkakakulong. Kung ang ibang bansa ay kayang mapakiusapan ang Pilipinas na i-release ang mamamayan nilang nagkasala para sa kanilang bansa na nito pagdusahan ang natitira nitong sentensya katulad ng nangyari sa case feature ko na dati. Kung matatandaan mo ay pumayag ang Pilipinas na ipadala si Paco sa Spain para doon na nito pagdusahan ang natitira niyang sentensya.
Ngunit hindi yan mangyayari sa Canadian na sina James at Ali sapagkat walang offender transfer treaty na namamagitan sa Canada at Pilipinas. Kaya talagang mabubulok na dito ang dalawa. Simula nang masampahan ng kaso, ang apat ay wala namang nag-report kung ano na ang nangyari sa Filipino-Canadian na si Tristan Olazo. Pero ang sigurado ako ay pagkatapos makalaya ni Espadilla ay mabilis siyang bumalik sa Canada. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.